So yun, bago ang lahat, punta muna tayo sa module ni Sir Don Francis Prado. So dito nag-provide siya ng link, which is matadownload natin yung node.js. So click lang natin yung link na provide niya, which is ito. Yan. Click lang natin yan, then wait lang natin. Yan. So dito na, so download lang natin. So sa akin kasi na-download ko na, so tsaka in-install ko na, then tapos na. So okay na sa akin yan. So dito na tayo sa activities niya. So dito sa activity 1, import muna natin yung required module, which is itong var http require http. Copy lang natin yan, then punta tayo dito sa VS Code. Ay, dito pala sa VS Code gawa tayo ng folder. So sa akin meron na. So dito sa loob ng folder gawa tayo ng file. So pangalan na lang natin test.js. So enter natin, doon paste natin yung kinapi doon natin dito sa module. So itong var http require http is we use the require directive to load the http module and store the return http instance into http variable. So yun yung gamit nito. So second naman is create tayo ng server. So copy din natin to, then paste natin dito. So itong http create server, this function creates a new http server. It takes a callback function as an argument that is executed every time a request is made to the server. So dito sa loob niya na may function, request, and response. So this callback function has two parameters, request, itong request. This request which represents the incoming request from the client, and response which is used to send a response back to the client. So ito naman response dot write head 200, ito. So this line sends an http response header. 200 is the http status code for okay. So pag nag status 200 na siya, it means okay na siya, indicating that the request was successful. The content type header is set to text plain, indicating that the response will be plain text. So itong response.end naman na may laman na hello world. So, this method ends the response process and send the string hello world back to the client and adds a new line. So itong .listen 8081 naman is this tells the server to listen for incoming requests on port 8081. If the port is available, the server will be ready to accept connection. So try natin siyang i-run. So para ma-run siya, so punta muna tayo sa terminal, new terminal. Yan. So make sure na yung folder na andun yung file ng .js natin is andito mismo. Kung hindi, cd lang natin siya. So sa akin andito na siya. So para i-run siya, type lang natin yung node space, tapos yung name ng file which is the test.js, then enter lang natin. So magbibigay siya ng parang link dito, then click control, then click natin, then pupunta na siya doon sa browser. Yan. So magpapakita na siya. Try natin ibahin yung text niya. Hello Rovic Pogi. Yan. Pogi kasi yung apelyido ko. Yes sir. Then ulitin natin. Node. Ay ulit natin. Para i-run ulit siya, ulitin ulit natin. Yan. Node space test.js. Enter natin. Ayun, nag-error. Pero may na-provide siya na link. So click natin yung link. Tignan natin kung hindi siya napalitan. So bakit? So kasi
nag-run na yung una. So, kailangan natin i-stop yon. So, paano natin ma-stop yon? Type lang na natin tong net stat dash I space dash ano, then yung line na yan, tas find str in space, then yan, tapos yung port natin is yung 8081, then enter natin. So magpapakita yung mga ano yan, yung mga ID. So kailangan natin stop. So ito yung ID nya. So para may stop yan, kailangan natin i-type yung task kill space dash I slash, tas big letter na pid, then yung ID which is yung 6600 then space, then dash ulit, then F na big letter, then enter natin yan. So na-stop na siya guys. So ulitin natin yung pag-run. So run node test.js, then enter natin. Ayan, meron na lang provide, then click natin, punta tayo doon. Yan na, Rubik Pogi. Tadan, ayos ba guys?